Bumubuhos ang ulan na tila mga pako na tumatama sa yero ng bubong. Isa-isang tinutusok ang katahimikan ng gabi. Sa isang makitid na eskinita na amoy basang lupa, may nakasabit na lumang karatulang gawa sa kahoy, kainan ni Aling Luming. Mula sa likod ng mga dingding na kahoy, makapal na umuusok ang singaw ng gata, binabalot ang gabi sa bango ng tanglad, luyang dilaw, at isang bagay na mahirap ipaliwanag, tulad ng amoy ng bakal na inilipat ng lugar. Isang lamparang digas ang umuugoy, at ang anino nito ay parang isang figura na nakatitig pabalik mula sa dingding. Naghihintay, nakikinig. At maya-maya, isang mahinang kaluskos ang narinig, na para bang maihinihila sa basang sahig. Mabagal, matyaga, hindi nagmamadali. Sa labas, ang hamog ay yumayakap sa bintana, at sa loob, isang bulong ang maririnig, mahina, parang isang dasal, ngunit sapat na para manindig ang iyong balahibo. Noong gabing iyon, sinumang dumaan ay mapipigil ang hininga dahil mayroong isang uri ng kaldereta na niluluto, hindi lamang mula sa mga pampalasa at karne, kundi mula sa isang lihim na tumatangging mamatay. Sama-sama nating ialay ang ilang sandali upang magbigay pugay sa ating mga ninuno at sa may kapal. Naway sa pamamagitan ng panalangin, ang ating mga puso ay maging mas payapa at ang ating buhay ay mapuno ng biyaya. Palaging niyayakap ng bagyo ang umaga sa malamig nitong hangin na nagmumula sa mga dalisdis ng kabundukan. Ang manipis na hamog ay bumababa na parang isang tela ng gasa, hinahayaang bahagyang lumitaw ang mga bubong na yero, mga puno at mga tisang bahay. Ang Baguio City Public Market ay unti-unti nang nagigising. Mula sa malayo, maririnig ang sigaw ng isang tindera ng gulay na ang tawa ay laging natatabunan ng langit-ngit ng kanyang kariton. Sa gilid ng isang kalyeng nagngangalang Cal Remedios, sa pagitan ng isang maliit na kapilya at isang talyer, nakatayo ang isang maliit na kainan na tumanda na kasama ng bango ng mga pampalasa. Ang pangalan nito, Kainan ni Aling Luming. Tinatawag ito ng mga matatanda bilang tikainan sa kanto, dahil sa loob nito, tila naninirahan ang mga anino ng mga ninuno na nagbabantay sa kaldero upang manatili itong kumukulo. Si Aling Luming, isang babaeng tinatawag na Aling Ki ng mga kapitbahay bilang tanda ng paggalang, ay nakatayo sa harap ng kalan de kahoy. Ang kanyang buhok ay natatakpan ng isang simpleng alampay. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit na nilikha ng panahon at ng usok mula sa kusina. Ang kanyang mga kamay, kahit matanda na, ay maliksi, hinahalo ang sabaw na dahan-dahang kumukulo, hindi kailanman nagmamadali. Tinitimbang niya ang mga pampalasa ng walang panukat, gamit lamang ang alaala na matagal nang nanahan sa dulo ng kanyang dila. Ang tanglad ay pinipitpit, ang dahon ng laurel ay hinihiwa ng pino, ang siling pula ay dinudurog hanggang sa lumabas ang katas nito. Ang bawat tunog ng pagdidiin ng pandikdik sa bato ay parang pintig ng puso ng mismong kainan. Matagal nang sinasabi ng mga tao na ang kaldereta ni Aling Luming ay kakaiba. Ang lasa nito ay parang isang lumang putahe na iniwan na ng panahon, ngunit muling nagbalik. Mayroon itong lalim na hindi kayang kopyahin ng anumang nakasulat na resipe. Ang mga driver ng bus na bumibiyahe sa mahabang ruta mula La Union hanggang Baguio ay sinasadyang bagalan ang takbo kapag dumadaan sa eskinita. Ganoon din ang mga nagtitinda ng tela mula sa palengke na laging isinisingit ang isang plato ng kaldereta pagkatapos ng unang misa bago buksan ang kanilang mga pwesto. Sabi nila, mayroong isang uri ng ginhawa na bumababa sa iyong mga balikat pagkatapos ng unang subo. Ang bango ng gata at mga pampalasa ay parang nagpapaalala sa tinig ng isang ina na tumatawag sa iyong umuwi. Noong umagang iyon, habang hindi pa tuluyang nawawala ang hamog, isang dalaga ang naglagay ng isang maliit na backpack sa isang sulok ng kainan. Ang pangalan niya ay Elisa. Ang kanyang buhok ay nakatalilang, ang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning, tulad ng isang taong unang beses tumuntong sa isang lupain na matagal na niyang pinapangarap. Galing siya ng La Union, naghihintay ng tawag para sa trabaho na hindi niya alam kung kailan darating. Pansamantala, tumutuloy siya sa kanyang tiyahin, si Aling Luming, at tumutulong sa anumang maaaring gawin, maghiwa ng mga gulay, maghugas ng pinggan, magpunas ng mesa, o simpleng magsabi ng kipermiso po. Sa mga customer na may ngiti na nagpaparamdam sa kanila na sila ay malugod na tinatanggap. Lumingon si Aling Luming at ngumiti. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may diin, tulad ng isang taong sanay na mag-isang namumuno sa kusina.
Dito, Elisa, sabi ni Aling Luming, walang sinuman ang dapat magmadali. Mahinang apoy, mahabang oras, at pasensya. Iyan ang unang sikreto. Tumango si Elisa, mabilis na isinasaulo ang paraan ng pagpapatakbo sa lugar. Sa maliit na kainan, bawat bagay ay may pagkakasunod-sunod, tulad ng mga hilera sa isang simbahan, malaking kaldero, maliit na kaldero, sangkalan, kutsilyong hinahasa tuwing umaga, basahan na laging nilalabhan bago sumikat ang araw. Maging ang pagdidikdik ng sili ay may sariling ritmo, parang isang awit na tanging naiintindihan lamang ng mga kamay na matagal nang sumasayaw sa ibabaw ng lusong. Ang unang customer ay pumasok habang ang tunog ng kampana mula sa kapilya ay kasasabay pa lamang sa hangin. Si Mang Cardo, isang matandang driver na laging inilalagay ang kanyang kupas na sombrero sa dulo ng upuan, ay umupo ng may malalim na buntong hininga. Ang kanyang paglalakad ay mabagal na, ngunit nananatili siyang tapat sa kanyang ruta at sa isang plato ng kaldereta na, ayon sa kanya, ay nagliligtas sa kanyang mga tuhod mula sa lamig. Sumunod si Aling Nelia, isang tindera ng tela mula sa palengke na laging pinupuri ang malapot na sabaw at ang karne na anyaig, malambot na parang alaala. Nag-uusap sila ng mahina, na para bang natatakot silang istorbohin ang singaw na umaakyat mula sa kaldero. Tila may isang bagay na buhay doon na kailangang igalang. Si Elisa ay maliksing kumikilos, naghahain ng mainit na kanin, nagsasali ng sabaw gamit ang mga kamay na bahagyang nanginginig dahil sa malamig na hangin. Natutunan niyang obserbahan kung paano maghati ng porsyon si Aling Luming. May mga customer na laging binibigyan ng mas maraming hiwa ng karne sa gilid. Mayroon namang binibigyan ng mas maraming sabaw. Tila binabasa ni Aling Luming ang kwento sa mukha ng bawat tao, at mula roon, tinatantya niya ang tamang timpla. Napangiti si Elisa sa sarili habang pinapanood ang paraan ng pagtatrabaho ng kanyang tiyahin, isang halo ng pagmamahal at paghanga. Dahil sa likod ng marupok na katawan ng matanda, mayroong isang katatagan na bihirang makita sa panahon ngayon. Walang magarbong menu na nakapaskil. Walang malakas na musika. Tanging mahinang tawanan, dasal bago kumain, at ang tunog ng kutsara tinidor na tumatama sa pinggan. Pagsapit ng tanghali, numipis ang hamog. Ang araw ay sumilip ng may pag-aalinlangan sa pagitan ng mga ulap. Nagsimulang maging abala ang Call Remedios. Mga estudyanteng dumadaan, isang nagtitinda ng lobo na sinusubukan ang kanyang kapalaran, at mula sa talyer, maririnig ang tunog ng welding na hudyat ng pagsisikap para sa ikabubuhay. Sa gitna ng lahat ng ingay na iyon, ang maliit na kainan ay nananatiling payapa, tulad ng isang isla sa gitna ng agos. Naglilinis ng mesa si Elisa habang si Aling Luming ay nagdadagdag ng panggatong sa kalan. Ang amoy ng nasusunog na kahoy ay humalo sa bango ng mga pampalasa, ginagawang parang isang kumot ang hangin sa loob ng silid. Ilang beses nang may bagong customer na nagtanong kung ano ang nagpapakasarap sa kaldereta ni Aling Luming, na tila nag-uwi ng isang bagay na halos nawala na. Si Aling Luming ay ngingiti lamang, magkikibit balikat, at sasagot ng parehong pangungusap. Ang sikreto ay nasa mga kamay na hindi kailanman nagsisinungaling sa kaldero. Itinago ni Elisa ang pangungusap na iyon sa kanyang isipan, paulit-ulit. Naisip niya, siguro ang sikreto ay tungkol lamang sa isang nakasanayan na hindi napuputol, sa katapatan sa lumang paraan, sa mahinang apoy na hindi kailanman pinapatay kahit na ang lamig ay tumatagos sa buto. Ang bagyo mismo ay tila sumasang-ayon sa kaugaliang iyon. Ang hangin nito ay nagtuturo sa mga tao na magbalot, maghintay at magtiwala sa panahon. Lumipas ang tanghali. Ang kapilya sa dulo ng eskinita ay tumawag sa pamamagitan ng tunog ng kampana na umaalingaungaw, pinipilit ang mga tao na sukating muli ang kanilang mga hakbang. Umupo sandali si Elisa sa bangko malapit sa pinto, pinupunasan ang kanyang mga palad na mainit dahil sa singaw. Pinagmasdan niya ang kanyang tiyahin na muling nakatayo sa harap ng kaldero, na para bang walang makakatalo sa katatagan nito. Sa labas, muling kumapal ang mga ulap tulad ng isang pangako ng ulan na hindi kailanman nabibigo. Naghahanda ang kabundukan, at ang maliit na kainan ay naghahanda ring tumanggap ng mga taong darating dala ang kanilang pagod. Hindi alam ni Elisa na ang kanyang buhay ay kasisimula pa lamang tumuntong sa isang hangganan. Ang nararamdaman lamang niya ay isang simpleng init, isang katiyakan na dahan-dahang bumababa sa kanyang puso, na sa maliit na bahay na ito na may kupas na karatula, maaari siyang huminga ng maluwag.
Naisip niya ang kanyang ina sa La Union, ang mga plano sa trabaho na nakabitin pa rin, at naramdaman niyang payapa siya. Sa kanyang harapan, kumikinang ang sabaw, ang bango ng tanglad at luyang dilaw ay mahigpit na nakakapit sa hangin. Wala siyang pinaghihinalaan. Dahil paano nga ba paghihinalaan ang isang bagay na dapat ay binubuo lamang ng gata, mga pampalasa at pagmamahal? Gumapang ang hapon. Ang talyer ay nagsara na ng kalahating pinto, ang kapilya ay naghihintay sa Angelus, at ang kainan ni Aling Luming ay muli na namang napuno ng tao. Mga driver na humihinto sandali, mga negosyanteng ibinababa ang kanilang pagod, at minsan, pati mga tanod ay naupo ng walang uniforme, nagpapalitan ng mga balita tungkol sa madulas na kalsada at mga sirang ilaw poste. Lahat ay nagpapatuloy tulad ng dati, tulad ng ibang mga araw. At sa loob ng kaldero, ang kaldereta ay dahan-dahang kumukulo, iniingatan ang sikreto ng lasa na nagpapalimot sa mga tao sa oras. Sa labas, mas kumapal pa ang mga ulap. Ang hangin mula sa direksyon ng Mines View ay nagsimulang magdala ng lamig na tumatagos. Inangat ni Elisa ang huling mangkok para sa customer ng hapong iyon, pagkatapos ay lumingon sa pinto ng kusina na laging sarado pagsapit ng gabi. Wala siyang dahilan upang pagmasdan ito ng matagal. Tanging isang bakanting upuan sa tabi nito, ang lamparang digas na nakabitin, at ang mahinang ugong mula sa kalan na hindi kailanman tuluyang namamatay. Natapos ang araw na iyon tulad ng ibang mga araw. Puno ng tawanan, paglaban sa lamig, walang anumang palatandaan, walang babala. Tanging ang bango ng kaldereta ang nanatili sa hangin, dumidikit sa mga dingding na kahoy, at tahimik na pumapasok sa mga panaginip ng sinumang dumaan sa eskinita sa gabing iyon. Ang unang ulan ng Disyembre ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang langit ng Bagyo ay naging kulay abo mula pa noong hapon. At bago pa man buksan ang mga ilaw sa kalsada, ang tubig ay malakas nang tumutulo mula sa mga alulod na yero. Ang Cal Remedios ay naging isang maliit na ilog, sinasalamin ang madilaw na ilaw mula sa mga lampara sa loob ng kainan ni Aling Luming. Noong gabing iyon, hindi kasing dami ng dati ang mga customer. Pinili ng mga driver na tumabi muna sa isang gasolinahan sa paanan ng burol, at ang mga nagtitinda sa palengke ay umuwi na mula pa noong hapon. Tanging isa o dalawang tao na lamang ang natira, sumisilong habang humihigop ng mainit na tsaa. Nakaupo si Elisa sa isang bangko malapit sa bintana, nakatingin sa kortina ng ulan. Sa labas, ang tunog ng patak ay humahalo sa kalansing ng kutsara at sa pagkiskis ng kahoy sa kalan. Si Aling Luming ay nasa kusina pa rin. Ang kanyang boses ay maririnig paminsan-minsan, umaawit ng isang lumang kundiman. Mahina, parang isang dasal. Bawat nota na lumalabas ay tila matanda na, ngunit nakakapagpakalma. Ipinikit sandali ni Elisa ang kanyang mga mata, ninanamnam ang bango ng gata na pumupuno sa silid, hanggang sa isang bagay ang nagpamulat sa kanya. Isang mabigat na tunog mula sa direksyon ng kusina, na parang may dahan-dahang hinihila sa sahig. Sa simula, inakala ni Elisa na tunog iyon ng isang timba, ngunit ang tunog ay may ritmo, kaladkad, hinto, kaladkad, hinto. Isang mahinang paghinga, pagkatapos ay isang malakas na kalabog nang bumukas ang pinto sa likod. Pinigil niya ang kanyang hininga, sinusubukang makinig. Mula sa siwang ng bintana, bahagyan niyang nakikita ang likod bahay na nailawan ng malabong dilaw na ilaw. Ang figura ni Aling Luming ay bahagyang nakikita sa ilalim ng ulan. Nakasuot siya ng isang kupas na kaputing kulay abo. Sa kanyang mga kamay may isang malaking sako. Ang hugis nito ay hindi pantay na para bang naglalaman ng isang bagay na malambot at mabigat. Dahan-dahan itong kinaladkad ni Aling Luming patungo sa isang lumang kulungan ng manok sa sulok ng bakuran. Bawat hakbang ay nag-iiwan ng bakas ng itim na putik. Huminto siya, pagkatapos ay yumuko, kinuha ang isang maliit na pala, at nagsimulang magtambak ng lupa. Natigilan si Elisa. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, na tila aabot na sa kanyang lalamunan. Gusto niyang tumawag, ngunit ang kanyang dila ay nanigas. Nilunok ng ulan ang lahat ng tunog. Tanging ang ilaw sa kusina ang nanginginig na hinihipan ng hangin. Makalipas ang ilang minuto, tumayo si Aling Luming. Ang kanyang mukha ay kalmado. Tinapik niya ang lupa gamit ang pala, pagkatapos ay kinaladkad pabalik ang walang laman na sako papasok ng bahay. Nang isara ang pinto ng kusina, biglang bumaba ang katahimikan.
Tanging ang tunog na lamang ng tubig ulan na tumatama sa yero ng bubong ang natira. Nakatayo pa rin si Elisa malapit sa bintana nang lumabas si Aling Luming mula sa kusina, medyo basa ang buhok. May maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ka pa natutulog, Elisa. Ang boses niya ay malumanay, ngunit sa pandinig ni Elisa, ito ay parang isang alinggaungaw mula sa isang malayong lugar. Hindi pa po, Aling. Baka kailangan niyo ng tulong maglinis? Huwag na, nak. Ang kusina ay trabaho ko na. Matulog ka na, mahaba pa ang bukas. Ang tono ng kanyang boses ay nananatiling magiliw, ngunit may isang banayad na diin na naging dahilan upang hindi na makapalag si Elisa. Tumango siya, naglakad patungo sa kanyang silid. Ngunit bago isara ang pinto, sumulyap siya saglit sa direksyon ng kusina. Ang ilaw sa loob ay nananatiling nakasindi ng malabo. Noong gabing iyon, nakahiga siya, ngunit ang kanyang mga mata ay ayaw pumikit. Ang ulan sa labas ay tila walang tigil. At sa tuwing kumikidlat sa malayo sa paanan ng bundok, ang imahe ng kulay abong sako ay muling lumilitaw sa kanyang isipan. Ano ang itinatago ni Aling Luming? Naisip niya. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili, iniisip na iyon ay basura lamang mula sa kusina o mga panis na sangkap. Ngunit ang lamig sa dulo ng kanyang mga daliri ay tumatangging maniwala. Makalipas ang ilang oras, muling narinig ang mga yabag. Mahina ngunit malinaw. Huminto ito mismo sa harap ng kanyang pinto. Pinigil ni Elisa ang kanyang hininga. Walang ibang tunog, tanging ang pintig ng sarili niyang puso. Halos sigurado siyang nakatayo si Aling Luming sa labas, ngunit hindi kumatok ang pinto. At pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahang lumayo ang mga yabag. Narinig niya ang tunog ng isang susi na umiikot, isang klik, pagkatapos ay katahimikan muli. Dumating ang umaga na may makapal na hamog. Ang bagyo ay tila nababalot ng basang bulak. Ang hangin ay mabigat, dala ang mga labi ng ulan kagabi. Mula sa kusina, nagsimula nang marinig ang tunog ng nasusunog na kahoy. Ang aroma ng gata at tanglad ay muling pumuno sa hangin. Nagising si Elisa na mabigat ang ulo. Naglakad siya patungo sa kusina at nakita si Aling Luming na nauna nang naghahanda ng mga sangkap. Sa mesa, may isang malaking hiwa ng karne na madilim ang kulay. Magandang umaga, Aling, mahinang bati ni Elisa. Magandang umaga, nak. Mahimbing ba ang tulog mo? Tumango lamang si Elisa. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa karne. Ang hibla nito ay pino, ang kulay ay kakaiba. Mas madilim kaysa sa karaniwang karne ng baka. Karne po ba ng baka yan, Aling? Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Naman, mabilis na sagot ni Aling Luming nang hindi lumilingon. Padala mula sa suki kong supplier. Dumating kagabi. Kagabi po. Noong tulog ka na, patag niyang sabi, pagkatapos ay idinagdag, huwag ka nang masyadong magtanong, na. Sa kusinang ito, ang mahalaga ay masarap ang resulta. Nanahimik si Elisa. Nilunok niya ang kanyang laway, pinipigilan ang maraming tanong na gustong kumawala. Nang lumingon si Aling Luming, pareho pa rin ang kanyang ngiti, ngunit ang mga matang iyon ay hindi na kasing init ng dati. May isang bagay na hungkag, malamig, tulad ng isang anino na nakadikit sa ilalim ng kanyang mga balintataw. Binuksan ang kainan tulad ng dati. Dagsaan ang mga customer kahit hindi pa tumitila ang ambon. Dumating si Aling Nelia na may dalang lilang payong, umupo habang pinupunasan ang kanyang basang balikat. Mas humalimuyak pa ang kaldereta ninyo ngayon, Aling, sabi niya habang tumatawa. Ngumiti si Aling Luming. Kapag inalagaan ang lumang resipe, hindi mamamatay ang lasa. Nagtawanan ang lahat. Si Elisa ay nanatiling tahimik sa isang sulok, inoobserbahan kung paano magsilbi si Aling Luming. May isang katahimikan na tila perpektong-perpekto, tulad ng isang taong nagsisikap na pagtakpan ang isang bagay. Habang inihahatid ang isang plato ng kaldereta sa mesa, may naamoy si Elisa na kakaiba. Sa likod ng nakakatakam na bango ng mga pampalasa, mayroong isang banayad na amoy ng metal na tumutusok, tulad ng amoy ng kinakalawang na bakal. Huminto siya sandali, tinitigan ang malapot na dilaw na sabaw sa mangkok. Sa ibabaw nito, nakita niya ang anino ng sarili niyang mukha. At sa isang iglap, tila tumitig pabalik ang aninong iyon.
Nanginginig ang kanyang mga kamay nang ilagay niya ang mangkok sa mesa. Pinilit niyang umiti sa customer pagkatapos ay bumalik sa kusina. Sa likod, si Aling Luming ay patuloy na naghahalo ng sabaw habang umaawit ng lumang kundiman. Bawat kalansing ng sandok na tumatama sa kaldero ay parang isang nota mula sa isang bagay na ayaw niyang marinig. Kinagabihan, muling bumuhos ang ulan. Sa pagkakataong ito, mas malakas. Sinabayan ng kulog na tila nagbubukas sa kalangitan. Hindi makatulog si Elisa sa kanyang silid. Narinig niya ang isang tunog mula sa direksyon ng kusina, ang tunog ng metal na nagkikiskisan. Pagkatapos, isang mahinang boses na parang may kausap sa sarili. Huminahon ka. Kaunti na lang. Mamaya, perpekto na ang lasa. Boses iyon ni Aling Luming, ngunit iba ang tono, mabigat at nanginginig, na para bang nakikipag-usap sa isang bagay na walang buhay. Idinikit ni Elisa ang kanyang tainga sa dingding. Ang boses ay lalo pang luminaw. Hindi nila malalaman. Lahat ay naging bahagi na ng kalderetang ito. Tinakpan ni Elisa ang kanyang bibig, pinipigilan ang isang maliit na hikbi. Umatras siya ng ilang hakbang at halos matisod sa isang upuan. Katahimikan pagkatapos ay isang klik. Ang tunog ng susi na iniikot mula sa loob. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid, humiga at nagkunwaring tulog. Ngunit nanginginig ang kanyang katawan. Nang dumaan si Aling Luming sa harap ng kanyang pinto, pinigil ni Elisa ang kanyang hininga. Ang lampara sa pasilyo ay nanginginig, hinihipan ng hangin mula sa bintana. Sa isang iglap, ang mukha ni Aling Luming ay dumaan sa likod ng kurtina, kalmado, patag, at masyadong tahimik para masabing isang taong pagod. Noong gabing iyon, ang bagyo ay nabalot ng makapal na hamog. Walang tigil ang pagtama ng ulan sa yero ng bubong. At sa loob ng maliit na bahay na iyon, dalawang hininga ang nabubuhay. Ang isa ay payapa dahil sanay na sa lihim, ang isa ay nasasakal dahil nagsisimula na itong malaman. Sa kusina, muling umuusok ang singaw ng gata, nilalamon ang malabong amoy ng bakal. Sa pagitan ng mga pampalasa, may isang bagay na hindi dapat niluluto. At nagsisimula ng malaman ni Elisa na ang lihim na iyon ay tumitibok sa bawat kutsara ng kaldereta na tinatawag ng mga tao na masarap. Kinaumagahan, muling naging kulay abo ang langit ng bagyo. Ang hangin ay mamasa-masa pa rin. Ang mga labi ng ulan kagabi ay nakadikit sa lupa at sa mga dingding na kahoy. Nakatayo si Elisa sa harap ng kainan, nagwawalis ng bakuran habang nakatingin sa direksyon ng kulungan ng manok sa likod. Ang lupa roon ay tila mas buhaghag kaysa sa karaniwan. Ang kulay nito ay maitim at basa, na para bang kagagaling lang hukayin. Nilunok niya ang kanyang laway. Mula sa kalsada, narinig ang mabilis na mga yabag. Isang lalaking nakasuot ng brown na jacket ang dumating, maihawak na helmet. Magandang umaga, Aling Luming, magiliw na bati ng lalaki. Ay, Elisa Reyes. Magandang umaga rin sa iyo, sagot ni Aling Luming na kalalabas lang mula sa kusina. Lumingon si Elisa, tahimik na nagmamasid. Kilala niya si Reyes, isang pulis na madalas tumambay para uminom ng tsaa sa kanilang kainan. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, tulad ng isang taong sanay na mag-obserba ng maliliit na detalye. Noong araw na iyon, hindi lamang para mag-almusal dumating si Reyes. Pagkatapos humigop ng tsaa, tumingin siya sa paligid at mahinang nagsalita, Aling, nitong mga nakaraang araw, may mga ulat ng nawawalang tao sa paligid ng palengke. 2 kargador. Huling nakita noong Biyernes ng gabi. Huminto sa paghahalo ng sabaw si Aling Luming. Ang kanyang mukha ay hindi nagbago. Magulo ang palengke, sir. Maraming taong dumarating at umaalis. Baka naman naglayas lang sila at naghanap ng ibang trabaho. Maaari, mahinang sagot ni Reyes. Ngunit may ilang saksi na nagsabing sa paligid ng eskinita ninyo sila huling nakita. Si Elisa, na nakatayo sa likod ng pinto, ay halos mabitawan ang walis. Mabilis siyang yumuko, nagkunwaring abala. Mumiti lamang ng bahagya si Aling Luming. Kung nagugutom sila, baka dumaan sila dito para kumain. Pero pagkatapos noon, hindi ko na alam. Tumango si Reyes, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mukha ng matandang babae.
Kung may marinig o makita kayong kakaiba, Aling, pakisabi agad sa akin. Siyempre, sir, malumanay na sagot ni Aling Luming. Maliit lang ang bagyo. Hindi matatago ng matagal ang isang sikreto. Nang umalis si Reyes, matagal na tinitigan ni Aling Luming ang kanyang likod, pagkatapos ay bumalik sa kusina ng walang imik. Naramdaman ni Elisa ang isang kakaibang lamig na nakabitin sa hangin. Alam niyang may mangyayari, ngunit hindi pa niya alam kung ano. Pagsapit ng hapon, dumating si Aling Nelia. Katatapos lang umulan. Madulas pa ang kalsada. Aling, narinig mo na ba ang balita? Sabi niya na tila bumubulong. May isang dalaga raw na nawawala sa palengke kagabi. Huling nagtrabaho sa isang pwesto ng karne. Nanigas si Elisa. Tumingin siya kay Aling Luming, ngunit ang kanyang tiyahin ay nanatiling kalmado, nagsasali ng tsaa na parang walang nangyari. Kawawa naman. Sana ay matagpuan siya, patag niyang sabi. Tumingin si Aling Nelia kay Elisa, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang boses. Elisa, mag-ingat ka kung lalabas ka sa gabi. Marami ng kakaibang tao ngayon. May nagsasabing ibinebenta raw sila para gawing kung ano-ano. Ang pangungusap ay nanatiling nakabitin. Ang hangin mula sa labas ay umihip sa kortina ng bintana, dala ang amoy ng mamasa-masang lupa at kapaitan. Dumating muli ang gabi. Ang langit ay maitim na maitim. Tanging ang kidlat ang paminsan-minsang gumuguhit sa malayo. Nakaupo si Elisa sa kanyang silid, nakikinig sa boses ni Aling Luming na may kausap sa lumang telepono malapit sa kaha. Marco, alam ko Biyernes ng gabi. Pero huwag kang darating ng mas maaga. Sapat pa ang stock. Ang boses niya ay mahina ngunit may diin. Pagkatapos ay katahimikan sandali. Hindi, ayoko na. Tama na. Ayokong masangkot pa. Nanginginig ang tono ng kanyang boses. Pinigil ni Elisa ang kanyang hininga, idinikit ang tainga sa pinto. Ang boses sa kabilang linya ay hindi malinaw, tanging isang mabigat at magaspang na tono. Sige, sa wakas ay mahinang sinabi ni Aling Luming. Pero kung darating kayo ngayong gabi, huwag kayong magsasama ng iba. Hindi ako nag-iisa. Click. Ibinaba ang telepono. Ang kanyang mga yabag ay dahan-dahang bumalik sa kusina. Natigilan si Elisa. Ang pangalang Marco ay umalinggaw sa kanyang isipan. Narinig na niya ang pangalang iyon mula sa usapan ng mga driver sa palengke. Isang lalaki na mailinya ng murang karne mula sa mga kalapit na probinsya. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung saan talaga nanggagaling ang kanyang paninda. Ang orasan ay tumuturo sa 10:00 ng gabi. Mula sa kanyang silid, nakita ni Elisa ang ilaw mula sa kusina na tumatago sa siwang ng pinto. Umuusok ang singaw at maririnig ang mahinang paggalaw ng mga kaldero. Sa labas, isang aso ang tumahol ng mahaba. Ang hangin mula sa direksyon ng Cannon Road ay umihip ng malamig, dala ang tunog ng mabibigat na yabag mula sa malayo. May dumarating. Sumilit si Elisa mula sa bintana. Dalawang figura ng lalaki ang lumitaw sa ilalim ng ulan. Ang isa ay matangkad at payat, may dalang malaking bag. Ang isa naman ay nakasuot ng itim na leather jacket. Huminto sila sa harap ng pinto ng kainan. Kumatok sila ng mahina. Lumabas si Aling Luming. Bukas ang pinto. Ang kanyang mukha ay maputla. Masyado kayong maaga, patag niyang sabi. Ang lalaking naka-jacket ay ngumisi ng malamig. Nagbago na ang patakaran, Aling. Ngayong gabi, tatapusin na natin ng maaga. Pinigil ni Elisa ang kanyang hininga. Alam niyang ang pangalan ng lalaki ay Marco. At noong gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, napagtanto niya na ang sikreto sa likod ng kusina ay hindi lamang tungkol sa isang masarap na ulam, kundi tungkol sa isang bagay na mas madilim pa kaysa sa anumang aroma ng pampalasa sa mundo. Dahan-dahang isinara ang pinto ng kainan, iniwan ang tunog ng ulan na pumipiga mula sa labas. Ang lampara sa mesa sa harap ay nanginginig na hinihipan ng hangin. Ang mga anino ng 3 tao ay sumasayaw sa mga dingding na kahoy. Inilapag ni Marco ang malaking bag sa ibabaw ng mesa. Mula sa loob nito, narinig ang tunog ng metal na nagkakaumpugan, mabigat at malamig. Ang matangkad at payat na lalaki sa likod niya, si Dante, ay nakatayong tahimik.
Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa buong silid ng may pag-iingat. Si Aling Luming ay nakatayo sa kabilang panig ng mesa. Ang kanyang dalawang kamay ay bahagyang nanginginig. Sinabi ko na, gusto ko nang tumigil, mahina niyang sabi. Tumawa ng bahagya si Marco. Titigil. Pagkatapos bumalik sa pagiging sikat ng kainan mo. Pagkatapos mong mabayaran ang utang mo sa kooperatiba namin. Akala mo ba ganoon lang kadali iyon, Aling? Naglagay si Marco ng isang sobre sa mesa. Ito ang bayad mo para sa linggong ito. At ito ang bagong delivery. Sariwa. Huwag mong tanggihan. Tinitigan ni Aling Luming ang sobre, pagkatapos ay ang itim na bag na nakasara pa rin. Ang ulan sa labas ay lalo pang lumakas. Kumidlat ng isang beses, inilawan ang mukha ni Marco na basa ng ulan. At sa hindi malamang dahilan, sa kanyang mga mata, may isang bagay na malamig, tulad ng isang taong nawalan na ng pakiramdam. Hindi ko na kailangan ang pera ninyo, basag ang boses ni Aling Luming. Ayoko nang magluto para sa inyo. Yumuko si Marco. Alam mo ba kung anong nangyayari sa mga tumatanggi sa amin? Akala mo ba lahat ng nawawala sa palengke ay nagkataon lang? Tinitigan siya ni Aling Luming. Namutla ang kanyang mukha. Pagpapatuloy ni Marco, mababa ang tono ng kanyang boses. Ang mga walang silbi, ginagawa naming pakinabang. Ikaw, Aling, bahagi ka niyan. Nagluluto ka, kami ang nagbebenta. Lahat busog, lahat tahimik. Si Elisa, na nagtatago sa likod ng kortina malapit sa hagdan, ay tinakpan ang kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi. Sumilip siya. Lahat ng mga bulong-bulungan, lahat ng kakaibang lasa sa kaldereta, ito pala ay hindi lamang kutob. Nanigas si Aling Luming. Mga demonyo kayo, mahina niyang sabi. Ngumisi si Marco. Hindi. Praktikal lang kami. Walang pakialam ang mundong ito sa mga maliliit na tao, Aling. Pero ang mga taong gutom, ang gutom ay laging may presyo. Binuksan niya ang malaking bag. Sa malabong ilaw, nakita ang makapal na plastik na naglalaman ng mga hiwa ng madilim na pulang karne. Basa-basa pa. Ang matapang na amoy ng metal ay agad na pumuno sa hangin. Pinigil ni Elisa ang kanyang hininga. Halos masuka. Lutuin mo iyan. Ngayong gabi, utos ni Marco. Ipinikit ni Aling Luming ang kanyang mga mata. Hindi ko gagawin, lumapit si Dante. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Akala mo ba makakatakas ka? Matagal nang binabantayan ang bahay mo. Pati na ang dalagang kasama mo, huwag ninyo siyang gagalawin, sigaw ni Aling Luming. Sumabog ang kanyang boses. Tumawa ng mapang-asar si Marco. Kung ganoon, sumunod ka sa utos. Magluto ka at aalis kami. Katahimikan ng ilang segundo. Tanging ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong. Pagkatapos, dahan-dahang huminga ng malalim si Aling Luming. Sige, sabi niya. Igagawa ko muna kayo ng tsaa para mainitan kayo. Pagkatapos mag-usap tayo ulit. Tumingin si Marco kay Dante at tumango. Bilisan mo. Ayokong mag-aksaya ng oras. Naglakad si Aling Luming patungo sa kusina. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang mga hakbang. Binuksan niya ang isang maliit na aparador sa sulok. Kumuha siya ng 2 tasa, mainit na tubig, at isang maliit na bote na naglalaman ng malinaw na likido, lason sa daga mula sa bodega sa likod. Nagpatak siya ng ilang patak sa bawat tasa. Dahan-dahang umakyat ang singaw ng tsaa, itinatago ang amoy ng kemikal sa likod ng aroma ng sampagita. Habang naghihintay, tumingin siya sa bintana ng kusina. Ang anino ni Elisa ay bahagyang nakikita sa labas ng pinto. Dahan-dahang umiling si Aling Luming, nagbibigay ng senyas na manahimik. Kinagat ni Elisa ang kanyang labi, pinipigilan ang mga luha. Bumalik si Aling Luming sa sala, dala ang 2 tasa ng tsaa. Para sa inyo, patag niyang sabi. Painitin niyo muna ang katawan niyo. Itinaas ni Marco ang kanyang kilay, pagkatapos ay ngumiti. Nagsisimula ka na ring sumunod. Uminom sila. 1 lagok. 2. Pagkatapos, biglang huminto si Dante. Aling.
Paos ang kanyang boses. Hinawakan niya ang kanyang lalamunan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumayo si Marco, ngunit nanghihina ang kanyang mga hakbang. Nahulog ang tasa sa sahig. Ang tsaa ay kumalat, humalo sa tubig ulan na pumapasok mula sa pinto. Sa loob ng ilang segundo, pareho silang bumagsak. Umatras si Aling Luming ng ilang hakbang. Ang kanyang katawan ay marahas na nanginginig. Tinitigan niya ang dalawang katawan sa sahig. Humahabol ang kanyang hininga. Tama na, bulong niya. Busog na kayo. Tumakbo si Elisa mula sa kanyang pinagtataguan. Niyakap niya ang kanyang tiyahin, nanginginig ang buong katawan. Aling! Anong ginawa niyo? Tumingin ng blanko si Aling Luming, kumakawala. Nak, wala nang magiging malinis pagkatapos nito. Kumidlat muli. Namatay ang lampara sa isang iglap. Tanging ang amoy ng sunog na tsaa at hilaw na karne ang natira, humahalo sa ulan ng gabi na walang tigil na bumubuhos sa Baguio. Hindi pa tumitila ang ulan, ngunit sa loob ng kainan ni Aling Luming, ang hangin ay tila lalong umiinit. Ang dalawang katawan ng lalaki ay nakahandusay sa sahig. Ang kanilang mga mata ay bahagyang nakabukas, ang mga labi ay nangingitim. Ang singaw mula sa natapong tsaa ay umaakyat pa rin. Tumingin si Elisa nang may pagkasindak. Nanghihina ang kanyang mga tuhod, umatras siya hanggang sa dingding. Si Aling Luming ay nakatayong naninigas sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay marahas na nanginginig. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang boses ay nananatiling mahina. Elisa, kunin mo ang mga sako sa kusina. Natigilan si Elisa. Aling, sila bilis, dengay, tumaas ang boses ni Aling Luming, halos sumigaw, pumuputol sa ingay ng ulan sa labas. Nataranta si Elisa at tumakbo sa kusina, kinuha ang 2 piraso ng sako. Pagbalik niya, si Aling Luming ay nakaluhod na sa tabi ni Marco. Tinakpan niya ang mukha ng 2 lalaki, isa-isa, pagkatapos ay huminga ng malalim na parabang pinipigilan ang isang hikbi na ayaw lumabas. Wala na tayong oras, mahina niyang sabi. Kung malalaman ng mga tao, sasabihin nilang mamamatay tao ako. Walang maniniwala sa dahilan ko. Tinitigan ni Elisa ang kanyang tiyahin. Tumulo ang kanyang mga luha. Aling, kailangan nating tumawag ng pulis. Hayaan nating sila ang umayos nito, hindi, mabilis na putol ni Aling Luming. Hindi mo alam kung sino ang nasa likod nila. Hindi lang sila nagbebenta ng karne, Elisa. Sa itaas nila, may mas malalaking tao. Kung darating ang pulis, tayong 2 ang mamamatay. Katahimikan ng ilang sandali. Sa labas, muling kumidlat, inilawan ang silid na puno ng mga anino. Tumayo si Aling Luming. Tumingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay balisa. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa kusina, kinuha ang isang maliit na galon ng gas. Nanigas si Elisa. Huwag po. Hindi sumagot si Aling Luming. Ibinuhos niya ang gas sa sahig, patungo sa kalan, at sa mga sakong nakatakip sa 2 katawan. Ang matapang na amoy ay agad na pumuno sa hangin. Anong ginagawa niyo, Aling? Hahayaan kong apoy ang tumapos sa lahat. Ang apoy ang pinakamabilis na pambura. Hinawakan ni Elisa ang kamay ng kanyang tiyahin. Kung susunugin niyo to, mamamatay din tayo. Tumingin si Aling Luming kay Elisa. Sa kanyang mga mata, may isang kakaibang kapayapaan, hindi katapangan, kundi isang mahabang pagod. Ang mamatay ay hindi nakakatakot, nak. Ang mabuhay ng may lihim na patuloy na nabubulok sa dibdib mo, iyon ang nagpapahirap. Umiyak si Elisa, sumisigaw, nagmamakaawa, ngunit si Aling Luming ay nagsindi na ng pusporo. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa dulo ng kanyang daliri, sumasalamin sa kanyang mga mata tulad ng huling liwanag na natitira. Inihulog niya ang pusporo sa sahig. Agad na kumalat ang apoy, nilamon ang mga sako at ang gas. Ang tunog ng nasusunog na kahoy ay bumasag sa katahimikan. Makapal na usok ang umakyat, pumuno sa kisam. Hinila ni Elisa ang braso ng kanyang tiyahin, kinalagkad siya palabas sa gilid na pinto. Aling, labas na tayo, sigaw niya. Umubo ng malakas si Aling Luming, ngunit nagawa pang lumingon ng isang beses sa loob. Nilalamon na ng apoy ang mga mesa, ang mga dingding, at ang 2 figura na ngayon ay hindi na gumagalaw.
Hayaan mo, nak. Hayaan mong maubos lahat. Tumakbo sila sa gitna ng ulan, sumilong sa ilalim ng maliit na kapilya sa dulo ng eskinita. Mula roon, nakita ni Elisa ang bahay na kahoy na nagliliyab. Ang apoy ay dumidila sa yero ng bubong, sumasalamin sa mga sanaw ng tubig. Ang amoy ng mga pampalasa at sunog na karne ay naghalo, sumisikip sa dibdib. Nagsimulang dumating ang mga kapitbahay. Ang ilan ay sumisigaw ng tulong. Ang iba ay nakatayo lamang at nanonood. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Isa Reyes, tumatakbo sa ulan. Aling Luming. Anong nangyari? Nanginginig si Elisa. Paos ang kanyang boses. Sunog. Sa kusina. Tumingin si Reyes sa kanilang dalawa, pagkatapos ay inutusan ang mga residente na magbuhos ng tubig mula sa mga timba. Ngunit masyado nang malaki ang apoy. Sa maikling panahon, kalahati ng bahay ay naubos. Makalipas ang ilang oras, bago mag-umaga, saka lamang namatay ang apoy. Ang kainan ay naging isang sunog na balangkas at amoy uling. Lumapit si Reyes kay Elisa na nakaupo sa hagdanan ng kapilya. Si Aling Luming ay nakabalot sa basang kumot. Ang kanyang mukha ay maputla ngunit kalmado. Aling, may tao ba sa loob noong nasusunog? Maingat na tanong ni Reyes. Tumingin si Aling Luming sa malayo, sa mga guho na umuusok pa. Wala, mahina niyang sagot. Tanging ang kusina lamang na pagod na sa katatrabaho. Matagal siyang tinitigan ni Reyes, na para bang may alam siyang itinatago. Ngunit wala siyang sinabi, tumango lamang at umalis upang tulungan ang mga tao na linisin ang mga natirang baga. Tumingin si Elisa sa kanyang tiyahin. Aling, ano na ang gagawin natin ngayon? Yumuko si Aling Luming, tinitigan ang kanyang mga palad na itim dahil sa uling. Mananahimik tayo, nak. Hayaan nating ang ulan ang maglinis ng mga natira. Ang huling dagundong ng kulog ay umalinggaw sa langit ng bagyo. Pagkatapos katahimikan. Sa gitna ng mga abo na mainit pa, ang amoy ng sunog na kaldereta ay nananatiling malabong na amoy, tulad ng isang kasalanan na ayaw mawala kahit naging uling na. Dumating ang umaga sa Baguio na may makapal na hamog. Ang amoy ng uling ay nakabitin pa rin sa hangin. Sa pagitan ng mga itim na guho ng dating kainan, manipis na usok ang umaakyat pa, dala ang sunog na aroma ng gata at mga pampalasang namatay na. Nakaupo si Elisa sa hagdanan sa harap. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay namamaga. Sa tabi niya, si Aling Luming, nakabalot sa isang kulay abong kumot, ay nakatingin sa mga labi ng kanyang bahay na ngayon ay balangkas na lamang. Isang sasakyan ang huminto sa harap ng eskinita. Dalawang sasakyan ng pulis ang lumitaw, sinundan ng ilang unipormadong opisyal. Unang bumaba si Isa Reyes, may dalang maliit na kwaderno at flashlight. Nakatanggap kami ng ulat mula sa mga residente, kalmado niyang sabi. Sunog kaninang madaling araw. Kailangan naming tiyakin na walang biktima. Dahan-dahang tumango si Aling Luming. CJ, sir. Sunog na lahat. Wala nang natira. Matagal na tinitigan ni Reyes ang mukha ng matandang babae, pagkatapos ay nagbigay ng senyas sa kanyang grupo. Dalawang pulis ang pumasok, sinisiyasat ang mga labi ng kusina na umuusok pa. Hindi nagtagal, isa sa kanila ang sumigaw, Sir. Mayroon dito malapit sa kalan. Lumapit si Reyes. Sa ilalim ng bunto ng sunog na kahoy, may dalawang natunaw na piraso ng metal at mga labi ng sunog na tela. Lumuhod siya. Tinitigan ito ng matagal, pagkatapos ay tinakpan muli ng isang pirasong plastik. Hindi nagbago ang reaksyon ng kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Ginang Luming, mabigat ang kanyang boses. Sigurado po ba kayong walang ibang tao sa loob kagabi? Tumingin ng diretso si Aling Luming, hindi kumukurap. Wala. Tanging ang kusina lamang. At nagpapakulo ako ng tubig nang sumiklab ang apoy mula sa gas. May isinulat si Reyes sa kanyang kwaderno, ngunit hindi na nagtanong pa. Alam niyang may mali. Ngunit hindi pa sapat ang ebidensya. Pagkatapos ng investigasyon, isa-isang umalis ang mga pulis. Tanging si Reyes na lamang ang natira, nakatingin sa karatula ng kainan ni Aling Lumingki na ngayon ay nakatabinging nakasabit sa dingding na kalahating sunog.
Matagal lang nakatayo ang kainan na to, dahan-dahan niyang sabi. Sayang kung ganito lang magtatapos ang lahat. Ngumiti ng manipis si Aling Luming. Minsan, kailangang masunog muna ang isang bagay para tumigil itong maglabas ng mabahong amoy. Nanahimik si Reyes. Ngunit ang pangungusap na iyon ay nagpatitig sa kanya ng mas malalim sa mukha ng babae. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Sige po, ginang. Pero kung may maalala kayo tungkol sa gabing iyon, pakitawagan lang ako. Iniwan niya ang isang maliit na calling card sa isang sunog na mesang kahoy. Pagkatapos ay umalis. Nang lumayo na ang tunog ng sasakyan ng pulis, tiningnan ni Elisa ang kanyang tiyahin. Aling, ano po ang itinatago niyo sa kanila? Hindi sumagot si Aling Luming. Tumingin lamang siya sa direksyon ng kusina na ngayon ay abo na. Ang katotohanan ay hindi laging nagliligtas na. Minsan, mas marami pa itong hinihilang dugo. Kinaumagahan, nagsimulang maging maaliwalas ang langit. Dumating ang mga residente upang tumulong sa paglilinis ng mga labi ng sunog. Ang ilan ay nagbubulungan sa isang sulok. Sabi nila, 2 lalaki raw ang nawawala sa palengke kagabi. Isang driver na nagde-deliver ng karne. Huling nakita sa direksyon na to. Nako, nagkataon lang yan. Narinig lahat ni Elisa. Lalo pang bumigat ang kanyang puso. Alam niyang hindi nawawala ang 2 lalaking iyon. Sila ay naglaho na kasama ng apoy. Ngunit sa kanyang mga mata walang ginhawa. Tanging takot na may isang bagay na mas malaki pa ang nagbabantay. Pagsapit ng gabi, pagkatapos umuwi ng mga residente, naglakas loob si Elisa na pumasok sa mga guho ng kusina. Sa pagitan ng abo at mga sirang kahoy, may natagpuan siyang isang bagay, isang maliit na piraso ng metal na hugis keychain, kulay pilak pa rin. Nakaukit dito ang mga letrang T-E-A-T. Tinitigan niya ito ng matagal. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Malinaw ang mga letra, Marco, Dante. Itinago niya ang keychain sa kanyang bulsa, pagkatapos ay tumingin sa langit na nagsisimula ng dumilim. Mula sa malayo, ang kampana ng kapilya ay tumatawag para sa dasal. Dala ng hangin ang malumanay na tunog nito. Ngunit para kay Elisa, bawat alinggaw ay parang isang babala. Muling bumaba ang gabi sa Baguio. Ang maliit na bahay ay ngayon ay madilim at tahimik. Tanging ang tunog ng mga kulisap at ang patak ng tubig mula sa butas na alulod. Nakaupo si Elisa malapit sa bintana, nakatingin sa apoy ng isang maliit na kandila sa kanyang harapan. Aling, mahina niyang sabi. Pagkatapos po ba nito, tapos na ang lahat? Ngumiti ng manipis si Aling Luming. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Walang tunay na nagtatapos, nak. Ang kasalanan ay nagbabago lamang ng anyo. Minsan nagiging apoy, minsan nagiging amoy na ayaw umalis. Yumuko si Elisa. Sa labas, umihip ang hangin ng gabi, dala ang malabong aroma ng pinaghalong sunog na kahoy at mga lumang pampalasa na tila tumatangging mamatay. At sa likod ng itim na abong lumalamig sa kusina, isang bagay na mas malalim pa sa isang lihim ang dahan-dahang gumagalaw, naghihintay na matagpuan. 3 araw pagkatapos ng sunog, mabilis na kumalat sa Baguio ang balita tungkol sa 2 nawawalang lalaki. Ang kanilang mga pangalan, Marco at Dante, ay nabanggit sa lokal na radyo. Naghahanap pa rin ang mga pulis, ngunit walang bakas maliban sa kanilang sasakyan na natagpo ang abandonado sa gilid ng isang bangin malapit sa Quezon Road. Si S.C. Isa Reyes, na namumuno sa investigasyon, ay nagsimulang maramdaman na lahat ay magkakaugnay, ang pagkawala ng mga taga-deliver ng karne at ang sunog sa kainan ni Aling Luming. Noong umagang iyon, bumalik siya sa palengke. Nakahilera ang mga pwesto ng karne. Ang amoy ng lansa ay humahalo sa aroma ng sibuyas at luyang dilaw. Ilang tindero ang nagkunwaring abala nang dumaan si Reyes. Huminto siya sa isang lumang pwesto sa dulo ng pasilyo, kung saan madalas magbaba ng paninda si Dante. Kailan ninyo huling nakita si Dante? Tanong niya sa isang matabang lalaki na may-ari ng pwesto. Biyernes ng gabi, sir. Sabi niya, magde-deliver siya sa isang suki sa Call Remedios. Sino ang suki niyang iyon? Nanahimik sandali ang lalaki pagkatapos ay yumuko. Hindi. Hindi ko po tiyak.
Pero alam ng lahat na ang murang karne na dala niya ay karaniwang humihinto sa kainan ni Aling Luming. Itinala iyon ni Reyes. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa basang kalsada sa labas ng palengke. Ang mga piraso ng impormasyon ay nagsisimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, ngunit hindi pa sapat. Tumingin siya sa kanyang relo, halos tanghali na. Nagpasya siyang pumunta muli sa bahay ni Luming. Sa bahay na iyon, tahimik ang kapaligiran. Ang ilang bahagi ng dingding ay natatakpan na ng asul na trapal. Ang amoy ng uling ay nananatili pa rin. Nagwawalis ng bakuran si Elisa. Huminto siya nang dumating si Reyes. Magandang tanghali, Elisa, mahinang bati ni Reyes. Nasa loob ba si Aling Luming? Opo, sir. Pero mahina pa po siya, sagot ni Elisa. Naghintay si Reyes sa beranda. Hindi nagtagal, lumabas si Luming, dahan-dahang naglalakad gamit ang isang tungkod. Sir Reyes, may problema ba? May kakaiba sa palengke, sagot ni Reyes, maingat. Nawawala ang dalawang lalaking madalas mag-deliver ng karne dito. Kailangan ko pong itanong ulit, Aling. Noong gabi ng sunog, sigurado po ba kayong walang ibang tao sa bahay na ito? Tumingin ng diretsyo si Aling Luming. Sinabi ko na po, wala. Pero bakit may mga residente na nakarinig ng isang sasakyan na huminto sa harap ng kainan bago sumiklab ang apoy? Tanong muli ni Reyes. Nanahimik sandali si Aling Luming pagkatapos ay ngumiti ng manipis. Karaniwan lang po ang mga sasakyang dumadaan sa hating gabi, sir. Maraming driver ang humihinto para sumilong. Malamig na syudad ang Baguio. Tumango si Reyes, ngunit matalim ang kanyang tingin. Tinitigan niya ang mga kamay ni Aling Luming na puno ng maliliit na peklat na para bang bahagyang nasunog. Kung kakailanganin ko ng nakasulat na pahayag, handa po ba kayong pumunta sa opisina? Siyempre, maikling sagot ni Luming. Bago umalis, tumingin si Reyes sa likod bahay. Nakita niya ang lupa malapit sa kulungan ng manok na buhaghag pa rin, kahit natatakpan na ng bagong damo. Itinala niya ito sa kanyang isipan, pagkatapos ay nagpaalam. Mag-iingat po kayo, Aling. At kung may kailangan si Elisa, sabihan niyo lang ako. Pagkaalis ni Reyes, tiningnan ni Elisa ang kanyang tiyahin ng may pag-aalala. Aling, nagsisimula na siyang maghinala. Dahan-dahang umupo si Aling Luming. Hayaan mo siya. Ang katotohanan ay darating sa sarili nitong paraan. Noong gabing iyon, muling umulan. Hindi makatulog si Elisa. Ang tunog ng ambon sa yero ng bubong ay nagpaikot sa kanyang isipan. Binuksan niya ang bulsa ng kanyang jacket at inilabas ang pilak na keychain na may nakasulat na hihihi. Ang bagay na natagpuan niya sa mga guho ng kusina. Tinitigan niya ito ng matagal. Kumakabog ang kanyang puso. Sa likod ng keychain, may maliit na ukit, Andalas Meat Depot. Ang pangalang iyon ay agad na nagpaalala sa kanya sa usapan ng mga tindero sa palengke, isang malaking bodega sa labas ng syudad na sinasabing pinag-iimbakan ng murang karne mula sa ibang lugar. Kinabukasan, palihim na pumunta si Elisa sa palengke. Pinuntahan niya si Aling Nelia na nag-aayos ng tela sa kanyang pwesto. Aling Nelia, alam niyo po ba kung saan ang Andalas Meat Depot? Nagtatakang tumingin si Aling Nelia. Nasa labas yan ng syudad, papuntang lumang terminal. Bakit mo naitanong, Elisa? Wala po. Naitanong ko lang. Narinig ko kasing madalas silang mag-deliver sa palengke. Umiti si Elisa upang pagtakpan ang kanyang kaba, pagkatapos ay nagpaalam. Ngunit sa kanyang puso, buo na ang desisyon. Ngayong gabi, pupunta siya roon ng mag-isa. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang itinatago ni na Marco at Dante, at kung bakit kinailangang masunog ang kainan ng kanyang tiyahin. Kaya naman, nang ang langit ng Baguio ay nagsimulang mabalot ng hamog ng gabi, nakatayo si Elisa sa gilid ng kalsada, nakatingin sa direksyon ng hilaga. Ang malamig na hangin mula sa kabundukan ay umihip ng mahina. Sa malayo, ang mga ilaw ng isang lumang bodega sa labas ng syudad ay mukhang malabo, tulad ng mga matang nagmamasid mula sa kadiliman. Huminga siya ng malalim pagkatapos ay humakbang. Bawat hakbang patungo sa bodega ay tila isang alinggaw ng tadhana, papalapit, pabigat. At sa pagitan ng tunog ng ulan na muling bumuhos, hindi alam ni Elisa kung ang naghihintay sa kanya roon ay mga sagot o ang simula ng isang mas malalim na katatakutan.
Mabilis na nilamon ng gabi ang bagyo. Makapal na hamog ang bumaba mula sa mga dalisdis, tinatakpan ang daan patungo sa lumang terminal. Naglakad si Elisa sa isang makitid na eskinita. Ang kanyang jacket ay basa na ng ambon. Sa dulo ng kalsada, nakita ang isang malaking gusali na may kupas na dingding na yero, Andalas Meat Depot. Malabo ang ilaw nito, isang dilaw na bumbilya lamang ang nakabitin sa ibabaw ng bakal na pintong bahagyang nakabukas. Nagtago siya sa likod ng isang tumpok ng mga kahon na kahoy, nagmamasid sa paligid. Walang bantay sa labas, ngunit mula sa loob ay maririnig ang mababang ugong ng makina, ang tunog ng isang malaking palamigan. Naghintay si Elisa ng ilang minuto, pagkatapos ay naglakas loob na lumapit. Ang bakal na pinto ay hindi ganap na nakasara. Dahan-dahan niya itong hinila, sapat para makapasok. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Ang malaking silid ay madilim, nailawan lamang ng isang puting ilaw neon sa kisam. Sa kanang dingding, nakahilera ang mga industrial freezer. Ang tunog ng mga ito ay mahinang nanginginig. Lumunok si Elisa. Dahan-dahang naglakad sa pagitan ng malalaking kahon na may nakasulat na "Padala, Gabi." Baguio. Tarlac. Pampanga. Huminto siya sa harap ng isa sa mga freezer na bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa loob, lumabas ang makapal na malamig na singaw. Sumilik si Elisa sa loob. Malalaking hiwa ng karne ang nakasalansan sa mga metal na estante, nakabalot sa malinaw na plastik. Ngunit sa isang sulok sa ibaba, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin, isang piraso ng kupas na tela, tulad ng isang punit na damit. Lumapit siya, bahagyang binuksan pa ang pinto. Ang kanyang dibdib ay tila huminto sa pagtibo. Sa likod ng plastik, hindi lamang karne, kundi isang piraso ng braso ng tao, na may itim na pulseras na nakapalibot pa sa pulso. Tinakpan niya ang kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw. Nang hina ang kanyang mga tuhod, umikot ang kanyang paningin. May mga yabag na narinig mula sa direksyon ng pinto. Agad siyang nagtago sa likod ng isang kahon. Dalawang lalaki ang pumasok, may dalang flashlight at clipboard. Sabi ng isa, sabi ni boss, sapat na ang stock para sa 2 probinsya ngayong linggo. Nalinis na yung huling delivery galing Baguio. Yung galing kina Marco at Dante, tanong ng isa pa. Masyado na silang maraming alam. Ayos na lahat. Pinigil ni Elisa ang kanyang hininga. Ang kanyang katawan ay marahas na nanginginig. Kaya pala. Pinatahimik sila at ang kainan ng kanyang tiyahin ay ginawang paraan para pagtakpan ang lahat. Lumapit ang isa sa mga lalaki sa freezer kung saan nagtatago si Elisa. Sinuri niya ang temperatura, pagkatapos ay may isinulat sa clipboard. Bukas ng gabi, magpadala ng bagong batch sa La Union. Sariwang supply galing sa lumang palengke. Sino nang mag-aasikaso ng packaging? Gaya ng dati, mga tao sa kooperatiba. Huwag ka nang magtanong. Kung mas marami kang alam, mas mabilis kang mawawala. Halos himatayin si Elisa. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan. Kung mas marami kang alam, mas mabilis kang mawawala. Alam niya na kung mahuli siya ngayong gabi, hindi na siya makakalabas ng buhay. Nang ang 2 lalaki ay naglakad patungo sa kabilang pinto sa dulo ng bodega, sinamantala ni Elisa ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang tumakbo sa kabilang direksyon. Naghahanap ang kanyang mga mata ng labasan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtakbo, may nasipa siyang isang bagay. Isang metal na keychain ang nahulog sa sahig. Tumunog ito. Sino yan? Sigaw ng isa sa mga lalaki. Umikot ang kanilang mga flashlight. Ang puting ilaw ay dumaplis sa mga kahon, pagkatapos ay huminto kung saan nakatayo si Elisa. Hoy! Hinto! Sumigaw si Elisa, tumakbo ng buong lakas patungo sa pintuan sa harap. Hinabol siya ng mga flashlight at mga yabag. Itinulak niya ang bakal na pinto at lumabas sa gabi. Agad siyang sinalubong ng ulan, tumutusok sa balat. Tumakbo siya ng walang direksyon, sa isang maputik na eskinita, patungo sa pangunahing kalsada. Sa likod, naririnig pa rin ang mga sigaw. Humahabol ang kanyang hininga. Lumingon siya ng isang beses, ang ilaw ng flashlight ay umuugoy pa rin sa malayo.
Patuloy na tumakbo si Elisa hanggang sa makarating siya sa ilalim ng isang maliit na tulay malapit sa terminal. Nagtago siya roon, nanginginig ang katawan, ang mga luha ay humahalo sa ulan. Sa kanyang kamay, may hawak pa siyang isang bagay, isang maliit na papel na nagawa niyang kunin mula sa dingding ng freezer. Nakasulat dito, Delivery Andalas, Baguio, Dag Union, Pampanga. Kontrata, Kooperatiba Sinag. Tinitigan ni Elisa ang papel na may nangingilid na luha. Ito ang ebidensya, bulong niya. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim, narinig ang tunog ng makina ng sasakyan mula sa malayo. Isang ilaw ang tumutok sa makitid na kalsada patungo sa tulay. Babalik sila. Niyakap ni Elisa ng mahigpit ang kanyang bag, pinipigil ang hininga sa likod ng isang poste ng semento. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang gabing ito. Kabubukas pa lamang niya ng pinto ng isang sikretong mas malaki pa sa kanyang inaakala. At ngayon, ang sikretong iyon ay nagsisimula ng humabol sa kanya. Tumatakbo si Elisa sa gitna ng ulan ng gabi. Humahabol ang kanyang hininga. Sa likuran, palapit ng palapit ang tunog ng makina ng sasakyan. Tinagos ng mga ilaw nito ang hamog, winawalis ang makitid na kalsada patungo sa terminal. Ang maputik na daan ay nagpapadula sa kanya, ngunit pilit siyang tumakbo. Sa kanyang kamay, basa na ang papel na ebidensya mula sa bodega ng Andalas. Ang mga letra ay nagsisimula ng mabura, ngunit nababasa pa rin. Biglang huminto ang sasakyan hindi kalayuan sa likuran niya. Dalawang figura ng lalaki ang lumabas. Umikot ang mga flashlight. Nandoon siya. Nakita lahat ng babaeng iyon, sigaw ng isang mabigat na boses na nakilala ni Elisa, ang boses ng lalaki mula sa bodega. Lumiko si Elisa sa isang maliit na eskinita patungo sa Cal Remedios, kung saan nakatayo ang lumang kapilya. Sa gitna ng hamog, bahagyang nakikita ang tornito, ang tanging direksyon na kabisado niya. Madulas ang kanyang mga paa, dumudugo ang kanyang tuhod dahil sa pagkakadapa, ngunit patuloy siyang tumakbo. Ang ulan ngayon ay tila isang tabing na nagpoprotekta, itinatago siya mula sa mga mata ng humahabol. Nang makarating siya sa harap ng kapilya, nakakandado na ang kahoy na pinto. Kumatok siya ng malakas habang sumisigaw, "Dick Isa Reyes. Tulong!" Si Elisa po to. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang pinto. Lumitaw si Isa Reyes na may gulat sa mukha. "Elisa! Diyos ko, anong nangyari sa iyo?" "Sir, alam ko na po ang lahat. Ang bodega ng Andalas." Sila, mabilis siyang hinila ni Reyes papasok, isinara ang pinto. Humahabol ang hininga ni Elisa. Nanginginig ang kanyang katawan. Inabot niya ang basang papel sa kanyang kamay. Tiningnan ito ni Reyes saglit. Agad na nagbago ang kanyang mukha, naging tensyonado. "Saan mo nakuha to?" "Sa bodega ng karne. Sa lumang terminal. May mga freezer doon, sir. At sa loob. Hindi karne ng baka. Tao." Tumingin si Reyes kay Elisa. Nanigas ang kanyang panga. "Sigurado ka?" Tumango si Elisa. "Nakita ko po." At ang dalawang nawawala, sina Marco at Dante. Nandoon din sila. Tumayo si Reyes, kinuha ang radyo sa kanyang sinturon, sinusubukang tawagan ang pinakamalapit na istasyon. Ngunit mahina ang signal dahil sa masamang panahon. Lalong lumakas ang ulan. Ang tunog ng kulog ay nakakabingi. "Maghintay ka dito, Elisa." "Kailangan kong, hindi. Hinahabol po nila ako, sir. Alam nilang dito ako pupunta." Bago pa man makasagot si Reyes, narinig ang tunog ng sasakyan sa labas. Huminto ito mismo sa harap ng kapilya. Dalawang ilaw ang tumutok, tumatago sa malabong salamin ng bintana. Agad na pinatay ni Reyes ang ilaw sa loob. "Tahimik. Huwag kang gagawa ng ingay," mahina niyang sabi. Narinig ang mga yabag na papalapit. May sumubok na buksan ang pinto, ngunit nakakandado ito. "Pulis," paos ang boses ng lalaki. "Gusto lang naming makipag-usap." Nagsenya si Reyes kay Elisa na umatras sa likod. Siya naman ay tumayo malapit sa pinto, hawak ang isang bakal na tubo. "Umalis na kayo bago ko kayo barilin," mabigat at malamig ang kanyang boses. Walang sagot.
Tanging ang tunog ng mga yabag na paatras. Pagkatapos, ang tunog ng nababasag na salamin mula sa bintana sa gilid. Isang flashlight ang tumutok papasok. Mabilis na kumilos si Reyes, pinalo ang flashlight gamit ang tubo. Isang sigaw ang narinig sa labas. Napasigaw si Elisa, yumuko sa ilalim ng isang mesa. Sir, marami sila. Manahimik ka, Elisa. Hintayin mo ang senyas ko. Mula sa labas, narinig ang mas maraming yabag. Sinira nila ang pinto ng kapilya. 2 lalaki ang pumasok. Ang isa ay may dalang mahabang patalim. Malakas na pinalo ni Reyes gamit ang tubo, tinamaan ang balikat ng unang lalaki hanggang sa matumba. Sumugod ang pangalawa, ngunit sinalag ito ni Reyes. Ang tunog ng bakal na nag-umpugan ay umalingaw-ngaw. Ang malakas na ulan ay nagdagdag sa kaguluhan. Madulas ang sahig. Isang lampara ang natumba at namatay. Gumapang si Elisa palabas sa gilid na pinto ng kapilya. Ang tunog ng labanan ay naririnig pa rin sa likuran niya. Tumakbo siya patungo sa eskinita na papunta sa dati nilang kainan. Sa likuran, isang lalaki ang humahabol, may dalang flashlight. Mabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Madulas ang daan, walang tigil ang ulan. Sa harap, ang sunog na kainan ay nakatayong itim at tahimik. Pumasok si Elisa sa mga guho, nagtago sa likod ng sunog na kalan de kahoy. Pumasok ang lalaki ilang segundo pagkatapos. Ginalugad ng kanyang flashlight ang silid. Lumabas ka, bata, mabigat ang kanyang boses. Wala kang mapagtataguan. Kumuha si Elisa ng isang maliit na bato, pinipigil ang hininga. Nang lumapit ang flashlight, inihagis niya ang bato sa kabilang direksyon. Ang tunog ng pagtalbog ay nagpalingon sa lalaki. At sa isang iglap, tumakbo si Elisa palabas sa isang butas sa dingding. Tinahak niya muli ang ulan. Nang hihina na ang kanyang mga tuhod, ubos na ang kanyang hininga. Ngunit patuloy siyang sumulong patungo sa direksyon ng istasyon ng pulis sa paanan ng burol. Mula sa malayo, nagsimulang marinig ang mga sirena. Isang putok ng baril ang bumasag sa gabi, umalingaw-ngaw sa gitna ng hamog. Huminto sandali si Elisa, lumingon sa direksyon ng kapilya. Mga pula at asul na ilaw ang sumasayaw sa likod ng makapal na hamog. Ang kanyang mga luha ay humalo sa ulan. Alam niyang hindi pa tapos ang gabing iyon. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang katotohanan ay nagsisimula ng magkaroon ng liwanag. Dumating ang umaga na may maputlang liwanag. Ang bagyo ay nababalot ng malamig na hamog at amoy ng basang lupa. Sa bakuran ng istasyon ng pulis, nakaupo si Elisa na may kulay abong kumot na nakatakip sa kanyang mga balikat. Namamaga ang kanyang mga mata, gusot ang kanyang buhok, ngunit sa kanyang kamay ay naroon pa rin ang basang papel na may pangalan ng kooperatiba, ang tanging ebidensya na natira mula sa nakakatakot na gabi. Lumabas si Isa Reyes mula sa silid investigasyon. Ang kanyang uniforme ay puno ng putik at may tuyong dugo sa kanyang braso. Nahuli na namin sila, mahina niyang sabi. 3 tao sa bodega ng Andalas at isa pa ang nabaril malapit sa kapilya. Lahat sila ay umamin na. Tumingin sa kanya si Elisa ng mahina. At yung nasa kapilya, sir. Tumingin si Reyes sa sahig sandali. Hindi na siya nakausap ng matagal. Pero bago siya mamatay, binanggit niya ang pangalan ni Marco. Ang mga salitang iyon ay nagpasikip sa dibdib ni Elisa. Ang mga imahe ng gabi ng sunog ay bumalik, 2 figura ng lalaki na nakahando sa isasahig ng kainan, ang tasa ng tsaan na umuusok pa, at ang mukha ng kanyang tiyahin na puno ng pagod. Umupo si Reyes sa upuan sa harap ni Elisa. Siniyasat din namin ang mga abo sa kainan ninyo, sa ilalim ng kalan. Nakakita kami ng metal na kapareho ng pulseras mula sa freezer ng Andalas. Lahat ay tugma. Tumingin siya kay Elisa. Lumambot ang kanyang boses. Ginawa mo ang tama, Elisa. Kung hindi dahil sa tapang mo, hindi malalaman ng marami ang katotohanan ito. Umiling si Elisa. Pero si Aling Luming. Bahagi rin siya nito, sir. Lahat to nagsimula sa kusina niya. Huminga ng malalim si Reyes. Minsan, ang mga tao ay nasasangkot hindi dahil masama sila, kundi dahil natatakot sila. Iimbestigahan pa rin namin siya. Makalipas ang ilang oras,
Inihatid ni Reyes si Elisa sa isang maliit na ospital kung saan dinala si Aling Luming. Ang silid ay simple. Ang amoy ng gamot ay humahalo sa amoy ng basang lupa mula sa bukas na bintana. Nakahiga si Aling Luming sa isang kamang bakal. Ang kanyang katawan ay mahina, ang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Nang pumasok si Elisa, bahagyang umiti ang matandang babae. "Ligtas ka, nak." Lumapit si Elisa, umupo sa tabi ng kama. "Tapos na po lahat, Aling. Alam na ng mga pulis. Yung bodega, yung kooperatiba. Lahat sila ay nahuli na." Tumingin si Aling Luming sa kisam. Isang luha ang dahan-dahang tumulo. Sa wakas, tumila na rin ang ulan, bulong niya. Pero malamig pa rin ang hangin. Opo. Hinawakan ni Elisa ang kanyang kamay. "Bakit hindi niyo po sinabi sa akin noon pa? Matutulungan ko naman po kayo." Ngumiti ng mapait ang matandang babae. "Noong bata ka pa, madalas pumunta ang nanay mo sa kainan. Lagi niyang sinasabi na malakas daw ako. Pero nawala ang lakas na iyon nang dumating ang utang at ang gutom. Akala ko, sa pagtitiis, maililigtas ko ang lahat. Ang natira lang pala ay takot." Tumingin siya kay Elisa. Nanginginig ang kanyang boses. "Patawarin mo ako, nak. Lahat ng kalderetang iyon. Lahat ng pinuri ng mga tao. Tinimplahan pala ng kasalanan." Yumuko si Elisa. Ang kanyang mga luha ay tumulo sa kamay ni Aling Luming. "Tinubos niyo na po yon, Aling. Pinatigil niyo ang lahat." "Hindi," mahinang sagot ni Luming. "Sinunog ko lang ang isang bahagi ng kadiliman. Pero ang natitira ay mananatiling buhay sa dila ng mga taong nakatikim nito." Narinig ang mga yabag mula sa pinto. Pumasok si Isa Reyes na may dalang mga dokumento. Tumingin siya kay Elisa, pagkatapos ay kay Luming. "Ginang Luming, kailangan po naming kunin ang opisyal ninyong pahayag. Pagkatapos po niyan, maaari na kayong ilipat sa Maynila para sa mas maayos na paggamot." Umiti ng mahina si Luming. "Hindi na kailangan, sir. Masyado na akong matanda para maglakbay pa." Tumingin si Reyes kay Elisa nang may pag-aalala, pagkatapos ay lumapit sa kama. "Ginang Luming, alam niyo po ba ang lahat ng nangyayari sa bodega ng Andalas?" Tumingin ng blanko si Luming sa bintana. "Hindi ko alam lahat. Ang alam ko lang ay ang amoy na hindi na nawala sa mga kamay ko." Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Noong gabi ng sunog, 2 lalaki ang dumating, dala ang sarili nilang kasalanan. "Nagsindi lang ako ng apoy para matigil na ang lahat. Minsan, mas tapat pa ang apoy kaysa sa tao." Tinitigan ni Reyes ang kanyang mga tala. Wala na siyang isinulat pa. Alam niyang nagbayad na ang babae sa sarili niyang paraan. "Sige po, ginang. Sisiguraduhin naming hindi na madudungisan pa ang pangalan ninyo ng higit dito." Lumipas ang ilang araw. Muling naging payapa ang Baguio. Ang bodega ng Andalas ay isinara ng mga pulis. Ang kooperatiba Sinag ay nabuwag. Ang balita sa radyo ay nagsabing isang sindikato ng human trafficking ang nabisto. Ang mga biktima ay natagpuan sa iba't ibang lungsod sa Luzon. Ang mga pangunahing suspect ay namatay sa isang engkwentro. Nakaupo si Elisa sa beranda ng ospital, nakatingin sa mga ulap na gumagalaw sa ibabaw ng kabundukan. Ang tunog ng kampana mula sa malayo ay umalingaw ng malumanay, nagpapakalma. Hawak niya ang isang lumang litrato, siya noong bata pa, kasama si Aling Luming sa harap ng kainan. Pareho silang nakangiti sa ilalim ng karatulang kahoy na may nakasulat na "Kainan ni Aling Luming." Lumapit ang mga yabag. Dumating si Reyes, may dalang balita. "Elisa," mahina niyang sabi. "Pinapapasok ka ni Aling Luming." Tumakbo ng bahagya si Elisa papasok sa silid. Si Aling Luming ay nakahigang payapa. Ang kanyang paghinga ay regular, ngunit ang kanyang tingin ay malayo. "Nak," mahina niyang sabi. "Huwag mong hayaang tumigil sa pag-usok ang kusina. Pero tandaan mo, magluto ka ng may malinis na puso, hindi dahil sa takot. Tulad ko." "Aling, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Uwi po tayo sa La Union. Magsisimula po tayo ulit." Ngumiti si Aling Luming. "Minsan,
ang bagong simula ay naipapanganak lamang mula sa isang wakas na tinatanggap natin. Ang kanyang matandang kamay ay humawak sa kamay ni Elisa, pagkatapos ay dahan-dahang nanghina. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa langit sa labas ng bintana na nagsisimula ng maging kulay kahel na para bang sinusundan ang direksyon ng araw na lumulubog sa likod ng bundok. Muling umambo ng bahagya, tumutulo sa salamin ng bintana. Niyakap ni Elisa ang kanyang tiyahin, umiiyak ng walang tunog. Sa labas, muling binalot ng malambot na hamog ang bagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, walang aroma ng gata, walang pampalasa. Tanging malinis na hangin at isang dasal na dahan-dahang dumadaloy. Makalipas ang ilang araw, nagtanim si Elisa ng isang maliit na krus na kahoy sa ibabaw ng isang simpleng libingan sa likod ng kapilya, luming natividad. Isang babaeng nagluto ng may kasalanan, ngunit nagwakas ng may katapatan. Umihip ang hangin ng hapon, dala ang aroma ng bagong ulan. Tumingin si Elisa sa langit. Aling, namatay na po ang apoy sa kusina ninyo, pero ang init nito ay mananatiling buhay sa puso ng mga taong natuto mula sa inyo. Sa malayo, tumunog ang kampana ng palengke. Ang buhay ay nagpapatuloy. Ngunit para kay Elisa, bawat aroma ng kaldereta na naamoy niya mula sa ibang bahay